Noong hapon ng bisperas ng Lunar New Year noong 2019 na tumapat sa February 4, 2019, mas matao kaysa karaniwan ang Muang Thon Market sa lungsod ng Dien Bien Phu, lalawigan ng Dien Bien, Vietnam. Habang abala ang mga tao sa paghahanda para sa Tet, isa sa pinakamahalagang selebrasyon sa kulturang Vietnamese. Kabilang sa maraming pwesto sa palengke, ang isang maliit na pwesto ng manok na pinapatakbo ng pamilya ni Mrs. Tran Thi Hian. Tumutulong sa kanya noong araw na iyon ang kanyang anak na si Cao Mai Duyen, ipinanganak noong 1997, isang estudyante sa Thay Nguyen University of Agriculture and Forestry na umuwi para magbakasyon sa Lunar New Year. Bandang 5:30 ng hapon noong February 1st, nang nagsisimula ng kumonti ang tao sa palengke, isang lalaking hindi nila kilala ang lumapit sa kanilang pwesto at nagsabing nais niyang bumili ng maraming manok para sa Tet. Hiniling din nito na ipa-deliver ang mga manok sa bahay. Para mas madali raw silang makontak, hiningi nito ang numero ng telepono ni Duyen. Bandang 6:00 ng gabi ng araw ding iyon, tinawagan ng nasabing lalaki si Duyen at hiniling na dalhin niya ang 13 manok sa lugar ng C13 Market sa Tan Truong Ward, lungsod ng Dien Bien Phu, na mahigit 2.5 miles ang layo mula sa Muang Thon Market. Bandang 6:30 ng gabi, umalis si Duyen upang ihatid ang order. Sakay siya sa kanyang Honda Wave na motorsiklo at dala niya ang mga manok. Nang umalis siya, nakasuot siya ng puting jacket at asul na helmet. Mahigit 2 oras ang lumipas, bandang 8:45 ng gabi, ilang oras na lamang bago maghahating gabi ng bisperas ng bagong taon, hindi pa rin nakakauwi si Duyen. Paulit-ulit siyang tinawagan ng kanyang pamilya, ngunit hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Bandang 10:00 ng gabi noong February 4, matapos maghintay ng walang anumang balita mula sa kanyang anak, nagtungo si Mrs. Hian sa pulisya upang i-report na nawawala si Duyen. Sinabi niya sa mga otoridad na ang kanyang pangalawang anak na si Duyen ay umalis mahigit 2 oras na ang nakalipas upang mag-deliver ng mga manok, ngunit hindi pa bumabalik. Pagkatanggapan ng ulat, agad na naghinala ang pulisya na maaaring may seryosong nangyari at agad silang naglunsad ng paghahanap. Mabilis na nagpakilos ang Dien Bien Phu City Police ng mga opisyal mula sa Criminal Investigation Unit, kasama ang mga pulis mula sa mga ward ng Muang Thon, Tan Bien at Tan Truong. Sinimulan nilang sundan ang rutang dinaanan mula sa pwesto ng manok ng pamilya hanggang sa lugar ng delivery na ibinigay ng lalaking umorder ng mga manok. Mabilis na lumawak ang operasyon ng paghahanap. Hindi lamang mga pulis, kundi pati ang neighborhood watch team mula sa 3 ward, kasama ang halos 30 daang lokal na residente, ay nakisama sa pamilya ni Duyen sa paghahanap sa mga boarding house, mahigit 90 na motel at hotel, bodega at mga abandonadong bahay. Sa kabila ng malawakang paghahanap, walang bakas ni Duyen ang natagpuan. Inutusan din ng director ng Dien Bien Provincial Police ang traffic police na suriin ang mga rota sa buong lugar upang malaman kung lumabas ba si Duyen sa lugar gamit ang kanyang motorsiklo o kung may ibang taong gumagamit nito. Ngunit wala ring naging resulta ang hakbang na iyon. Dahil ang Dien Bien ay may borders sa mga karatig bansa, humingi pa ang pulisya ng tulong sa mga otoridad ng Laos dahil isinasaalang-alang nila ang posibilidad na nalinlang si Duyen at na-traffic patawid ng border. Mula gabi ng February 4th hanggang madaling araw ng February 5th, nagpatuloy ang paghahanap sa mga ward ng Muang Thon, Tan Bien at Tan Truong. Ngunit wala pa ring malinaw na lead. Pagkatapos nito, pinalawak pa ng mga otoridad ang paghahanap sa iba pang mga ward ng lungsod ng Dien Bien Phu. Noon ding February 5th, ang unang araw ng Tet, sinuri ng pulisya ang humigit kumulang 250 individuals na nasa ilalim na ng kanilang pagbabantay. Ipinakita ang kanilang mga litrato sa pamilya ni Duyen upang malaman kung may sinuman sa kanila
ang posibleng may kaugnayan sa pagkawala ng dalaga. Naglabas din ng pulisya ng opisyal na missing person notice at nagsimulang maghanap ng mga pakay na may kaugnayan kay Thuyen. Mahigit 7,000 flyers ang ipinamahagi sa buong Dien Bien District at Dien Bien Phu City. Pagkatapos, noong umaga ng February 6, may mga residenteng nakakita ng isang motorsiklong iniwan sa isang bukirin sa Team 8 Nuong Long Commune, Dien Bien District at ipinaghinalaan nilang ito ay kay Thuyen. Agad nila itong inireport sa pulisya. Mahalaga ang pagkakadiskubring ito dahil malayo ang lugar mula sa Muang Than Market kung saan naroon ang tindahan ni Thuyen. Ito ay nasa humigit kumulang 8.7 miles mula sa palengke at mga 11 miles mula sa C30 na market area kung saan siya nagtungo upang ihatid ang mga manok. Mas lalo pang nakakabahala na wawala pa rin ang may-ari ng motorsiklo. Pagkatapos bandang 10:00 ng umaga noong February 7, isang babaeng nagkangalang Boy Si Kim Soo ang humingi ng tulong matapos niyang matagpuan ang isang bangkay. Dumagsa ang mga residente at natagpuan nila ang bangkay ni Thuyen sa loob ng kulungan ng baboy sa isang abandonadong bahay na matatagpuan sa National Highway 12 sa Team 11 Tan Hoa Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province. Malayo rin ang lokasyong ito sa lugar kung saan natagpuan ang motorsiklo. Mahigit 12 miles ang layo. Sa katunayan, magkasalungat pa ang direksyon ng dalawang lokasyon na nagpapahiwatig na maaaring magkahiwalay na inilipat ang biktima at ang kanyang mga gamit. Noong February 8, dahil kinilalang napakaseryoso ng kaso, iniulat ito ng Dien Bien Provincial Police sa Ministry of Public Security at formal na bumuo ng isang Special Investigation Task Force na may codename na 0219D. Humigit kumulang 150 criminal investigation officers sa lalawigan ang pinakilos. Nag-utos din ang Ministry of Public Security ng suporta mula sa Criminal Police Department at Professional Technical Department. Nagpadala rin ng mga karagdagang opisyal upang tumulong sa Dien Bien Provincial Police sa investigasyon. Pagkatapos nito, hinati ng task force ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang grupo at nagtungo sa mga komunidad upang hikayatin ang mga residente na magbigay ng impormasyon. Kasabay nito, ipinagpatuloy ng pulisya ang pagsala sa libo-libong posibleng sospek, lalo na ang mga may record ng panghahalay, pagtapos ng tao, pagnanakaw at pangingikil. Sinuri ng mga investigador kung may sino man sa kanila ang may alitan kay Thuyen o kaugnayan kay Thuyen o sa kanyang pamilya. Kasabay nito, nakipagtulungan ang mga otoridad sa mga kabahayan sa kahabaan ng Provincial Road 279 upang mangalap at suriin ang mga kuha ng security camera, lalo na mula sa gabi ng February 4 taang gabing nawala si Thuyen. Matapos makumpleto ang autopsy, ibinalik ang bangkay ni Thuyen sa kanyang pamilya para sa liping. Sa burol, wasak na wasak ang kanyang mga kamag-anak, ngunit may napansin ding kakaiba ang pulisya. Ayon sa Dien Bien Provincial Police Investigation Agency, may isang lalaking hindi nila kilala na dumating sa burol ni Thuyen. Bagamat mukhang malungkot siya, panay ang kanyang lingon at kahina-hinala ang kanyang kilos at hindi siya kumikilos tulad ng isang normal na nagkikiramay. Nang lapitan siya ng mga detectives, sinabi niyang nandoon lamang siya upang mamulot ng nalaglag ng mga barya. Sa mga araw pagkatapos ng liping, nagsimulang mag-livestream sa social media si Mrs. Hian, ang ina ni Thuyen, tungkol sa kaso. Hayagan niyang pinag-uusapan ang crime scene kung saan dinukot at pinatay ang kanyang anak. Nag-post din siya ng mga litrato ng pagluluksa at mabilis na nakatanggap ng libo-libong likes, shares at followers online. Ang nakatawag ng pansin ng mga investigador ay tila hindi pangkaraniwan ang kanyang pagiging kalmado sa social media, lalo na kung ihahambing sa nauna niyang matinding pagdadalamhati at pagbagsak ng emosyon. Dahil sa malaking pagkakaibang iyon,
Nagsimulang maramdaman ng mga investigador na may kakaiba kay Mrs. Hian. Samantala, noong February 8, habang nagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya, may isang task force mula sa Tan Truong Ward Police na nakadiskubre ng ilang bagay sa isang bakanteng lote sa gilid ng kalsada sa Group 11 Tan Truong Ward. Kabilang sa mga bagay na ito ang isang patungan o carrier, isang kulungan ng manok at isang puting sako. Naniniwala ang mga investigador na malamang na pag-aari ang mga ito ni Toyen nang magtungo siya upang ihatid ang mga manok. Mahalaga rin na ang lugar na ito ay napakalapit sa C13 market area kung saan siya pinapunta ng lalaking umorder. Pagkatapos noong February 10, matapos suriin ang mga kuha mula sa maraming kalsada at establishmento, nakakuha ang Dien Bien Criminal Police ng isang mahalagang video clip mula sa isang tindahan malapit sa Ban Pho Market sa Team 16 Muang Phang Commune, Dien Bien Province. Ang clip na tumagal ng halos 1 minuto ay nagpakita ng isang lalaking may dalawang kulungan ng manok papasok sa bahay ni Mr. Vuong Van Gia, isang lokal na residente. Agad na nagsimula ang pulisya ng palihim na surveillance at verifikasyon. Ang lalaking nakita sa video na pumasok sa bahay ay kalaunang nakilalang pamangkin ni Mr. Gia na si Vuong Van Hong, ipinanganak noong 1984. May criminal record si Vuong Van Hong, lulong sa droga at may ilang naunang pagkakakulong. Sa oras ng krimen, 4 na buwan pa lamang siyang nakakalaya mula sa kulungan matapos magsilpi ng sentensya para sa pagbebenta ng bawal na kamot. Mabilis na kumilos ang pulisya at dinakip si Vuong Van Hong. Hinalughog din nila ang bahay ni Mr. Gia. Sa pagsisiyasat na iyon, nakarecover ang pulisya ng maraming mahalagang ebidensya kabilang ang motorsiklong ginamit ni Vuong Van Hong, isang ATM card sa pangalan ng biktima, isang motorcycle registration documents sa pangalan ni Cao Vang Huang ang ama ng biktima, 8 buhay na manok, 5 manok na napatay at nakatay na, isang kulungan ng manok at iba pang kaugnay na bagay na itinako sa iba't ibang bahagi ng ari-arian. Sa unang tingin, tila nahuli na ang pangunahing salarin at malapit nang marisolba ang kaso. Ngunit matapos siyang arestuhin, paulit-ulit na binago ni Vuong Van Hong ang kaniyang salaysay. Kaya't nagduda ang mga investigador na mas malaki at mas komplikado ang kaso kaysa sa una nilang inakala. Sa simula, umamin si Vuong Van Hong na noong gabi ng February 4, siya ang nagtakda ng pakikipagkita kay Toyen sa C13 market area upang tanggapin ang delivery ng mga manok. Ngunit agad na napansin ng mga investigador na hindi ganap na tumutugma ang kanyang pahayag sa mga ebidensya. Halimbawa, kung simpleng robbery murder lamang ito, bakit ninakaw niya ang mga manok pero hindi naman ibinenta? Bakit niya kinuha ang motorsiklo ni Toyen para lamang iwan ito sa isang malayong lugar? At higit sa lahat, hindi tumutugma ang forensic timeline. Ayon sa pao ng forensic findings, malamang na namatay si Toyen mga 12 hanggang 24 na oras lamang bago natagpuan ang kanyang bangkay. Ibig sabihin, kung napatay siya noong gabi ng February 4th, hindi tumutugma ang timeline dahil mula gabi ng February 4th hanggang alas 10 ng umaga ng February 7th ay halos 3 buong araw o mahigit 60 oras. Kaya hindi sinusuportahan ng timeline ang teoryang pinatay siya agad matapos siyang mawala. Ibig sabihin nito, malamang nabuhay pa si Toyen ng ilang panahon matapos siyang dukutin. Kasabay nito, habang nananatiling komplikado ang investigasyon, aktibong nagsasalita online si Mrs. Hian at hayagang ipinipilit na ang taong bagong inaresto ay hindi ang utak ng krimen. Nakatawag din ng pansin ang pahayag na iyon. Pagkatapos noong February 10, habang sinusuri ang mga pangyayari kaugnay sa pagkakatagpo sa bangkay, nagsimulang ituon ng Dien Bien Criminal Police ang kanilang pansin si isang babaeng nagngangalang Boy Thi Kim Tho.
Ayon sa hepe ng Sanwa Commune Police, siya ang unang taong nakakita sa bangkay ni Tuyen. Tumawag sa iba para humingi ng tulong at nagbigay alam sa mga otoridad. Ngunit kalaunan ay may mahalagang natuklasan ang mga investigador. Ang abandonadong bahay kung saan natagpuan ang bangkay ni Tuyen ay pag-aari pala ng pamilya ni Boy Si Tam, na hipag ni Boy Si Kim So na mas kilala sa palayaw ni Kim. Matagal nang bakante ang bahay na iyon. Mas mahalaga pa rito, ang abandonadong bahay ay may mga 330 feet lamang ang layo mula sa mismong bahay ni Kim. Nalaman din ng pulisya na nang dumating ang mga otoridad sa crime scene, naroon ang kapwa si Kim at ang kanyang asawa. Sinabi ni Kim sa mga taong nakapaligid sa kanya na siya ang nakadiskubre sa bangkay. Ang kanyang asawa naman ay gumawa pa ng madramatikong komento na nagsasabing mga barbaro ang mga taong gumawa nito. Kapag nahuli sila, dapat silang bitayin sa pamamagitan ng firing squad. Pagkatapos nito, sa kanilang bahay, ipinagpatuloy ni na Kim ng kanyang asawa at ng ilang kapitbahay ang masinsinang pag-uusap patungkol sa bangkay ni Tuyen at sa krimen. Sa puntong iyon, kinilala ng mga detective ang asawa ni Kim bilang si Kong, ipinanganak noong 1975. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang gumagamit ng droga at may masamang reputasyon. Si Kong ay nagtatrabaho bilang cargo transporter at may pagmamayaring 1.25 ton truck na may plakang 27C-034.75. Dahil sa mga detalyeng ito, nagpasya ang task force na palihim na bantayan sina Kong at Kim. Upang hindi makahalata, nakipag-ugnayan ang mga detective sa traffic police upang gumawa ng tila ordinaryong sitwasyon kung saan pinara si Kong para sa isang administrative check at binigyan ng traffic violation report. Pagkatapos nito, dinala ng mga otoridad si Kong at ang kanyang truck sa himpilan ng pulisya para sa mas masusing inspeksyon. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan ng pulisya ang 2 tuyong mantsa ng dugo sa mga tagong bahagi ng kargahan ng truck ni Kong. Tahimik na idinukomento ang truck at palihim na ipinadala ang mga sample ng dugo para sa forensic testing. Pagkatapos nito, pinayagan si Kong na umuwi ng normal upang hindi siya maghinala na siya ay nasa ilalim ng seryosong investigasyon. Sa katunayan, matapos siyang makauwi, iniulat na sinabi pa raw ni Kong sa mga kapitbahay na sinuri ng pulisya ang kanyang truck. Ngunit sinabi niyang hindi niya alam kung bakit. Habang hinihintay ang resulta ng forensic test, ipinagpatuloy ng pulisya ang palihim na pagpapantay sa mga galaw ni Kong. Sa mga sumunod na araw, napansin nilang may ilang kahinahinalang lalaki na madalas bumibisita sa kanyang bahay. Matapos beripikahin ang kanilang mga pagkakakilanlan, nakilala sila ng mga pulis bilang sina Pham Van Diem, ipinanganak noong 1976, Luang Van Hong, ipinanganak noong 1991, Luang Van La, ipinanganak noong 1993, Pham Van Dong, ipinanganak noong 1972, at Cam Van Chuong, ipinanganak noong 1974. Lahat sila ay kilala rin bilang mga gumagamit ng droga tulad ni Kong. May isang detalye ang higit na tumatak. Nakilala si Luang Van La bilang kaparehong lalaking dumalo sa burol ni Tuyen at nagsabing naroon lamang siya upang mamulot ng nalaglag na barya. Noong February 17, kinumpirma ng resulta ng forensic test na ang dugong natagpuan sa likurang bahagi ng truck ni Kong ay tumutugma sa dugo ni Tuyen. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na ebidensya ang ahensyang nagsasagawa ng investigasyon upang pormal na arestuhin si Kong at ilagay siya sa temporary detention. Noon ding February 17, inaresto ng Dien Bien Provincial Police sina Niem, Luang Hang at La. Nalaman ng mga otoridad na ang mga lalaking ito ay pumunta sa bahay ni Kong noong February 13 upang sabay-sabay na gumamit ng droga. Sa puntong iyon, hindi pa naaaresto sina Dong at Chu Wong dahil hindi sila kasama sa naturang pagtitipon. Gayunpaman, pareho na silang nasa ilalim ng surveillance ng pulisya. Ang pagkaaresto kina Niem, Luang Hang at La ay isinagawa upang matukoy
kung sila ay direktang sangkot sa kaso ni Tuyen. Matapos silang madakip, lahat ng mga sospek ay una munang tumanggi sa anumang pagkakisangkot at giniit na wala silang alam sa krimen. Sa kanila, si Kong ang pinakahindi nakikipagtulungan. Paulit-ulit siyang nagkunwaring nakararanas ng drug withdrawal, bingi at pipi at may sakit sa katawan. Naniniwala ang pulisya na ginagawa niya ito upang maiwasan ang pagbibigay ng pahayag. Dahil dito, nagpa siya ang task force na paghiwa-hiwalayin ang mga sospek at isa-isang imbestigahan. Habang mas pinagtutuunan ng pansin ng mga imbestigador ang pangunahing crime scene, nagkaroon ng panibagong twist ang kaso. Si Vuang Hang na unang naarestong sospek ay biglang nagbigay ng bagong salaysay. Sinabi niya ngayon na si Tuyen ay pinatay sa isang abandonadong bahay malapit sa isang liblib na burol sa tabi ng isang kanal at hindi sa C13 area sa Thantrong Ward tulad ng una niyang sinabi. Hindi nagtagal, sina La, Niem at Luang Hang ay nagsimula ring umamin. Sinabi nila sa mga imbestigador na matapos patayin si Tuyen, ang ilan sa mga gamit ng biktima ay binalot at itinapon sa isang kalapit na kanal. Agad na nagtungo ang task force sa lugar upang beripikahin ang kanilang mga pahayag. Sa loob ng abandonadong bahay, natagpuan ng mga imbestigador ang maraming kahina-hinalang mantsa ng dugo at ilang upos ng sigarilyo. Sa unang tingin, tila ito na ang pangunahing crime scene. Ngunit kalaunan, ipinakita ng forensic test na ang dugong nakuha roon ay hindi kay Tuyen. Ibig sabihin, hindi pa rin tugma ang mga pahayag ng mga sospek sa pisikal na ebidensya. Kaya, lalo pang naging komplikado ang katotohanan ng kaso. Kasabay nito, noong February 17, gumawa ng isang hindi pangkaraniwang desisyon ang ahensyang nagsasagawa ng investigasyon. Ang hukayin muli ang bangkay ni Tuyen. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding batikos mula sa publiko. Maraming residente ang naniniwalang nasuri na ang bangkay noong una at ngayon ay muli na namang ginagambala ang yumao habang lalo ring pinapahirapan ng pamilya. Sa panahong iyon, dahil sensitibo pa ang kaso, hindi agad ipinaliwanag ng Dien Bien Provincial Police ang kanilang dahilan. Kalaunan lamang nang luminaw ang kaso, ipinaliwanag ng mga investigador at forensic experts na kinakailangan ang paghuhukay upang masagot ang ilang mahalagang tanong. Ayon sa kanila, may tatlong pangunahing duda. Una, bakit tila kaunti ang paglaban ng biktima? Batay sa likas na instinct ng tao na mapuhay, nagtanong ang pulisya kung bakit kakaunti ang palatandaan ng matinding pakikipaglaban ni Tuyen, lalo na't siya ay dinukot at ikinulong. Sa unang pagsusuri, kulang ang ebidensya upang ipaliwanag ito. Kaya kinailangan nilang makolekta ng biochemical samples at mga sample ng organ upang malaman kung binigyan ba siya ng sleeping pills, lason o anumang uri ng droga. Pangalawa, naganap ba ang panghahalay? Isa ito sa pinakamalaking tanong sa buong investigasyon. Kailangang kumpirmahin kung si Tuyen ay hinalay at kung maraming sospek ang sangkot. Pangatlo, tugma ba ang paraan ng pagpatay sa salaysay ng sospek? Sinabi ni Vuang Hang na gumamit siya ng steel wire upang sakalin si Tuyen. Ngunit ang mga marka na nakita sa unang pagsusuri ay hindi tumutugma rito. Nang hanapin ng steel wire base sa kanyang pahayag, wala itong natagpuan. Kaya kinakailangang muling suriin ang mga sugat, lalo na sa leeg, gamit ang mas detalyadong pagsusuri. Hindi naging madali ang pagsasagawa ng paghuhukay. Hinarap ng pulisya hindi lamang ang batikos ng publiko, kundi pati ang matinding pagtutol ng pamilya ni Tuyen. Bago ito isagawa, personal na nakipagkita ang pinuno ng Criminal Police Department at ang hepe ng Dien Bien District Police kay Mrs. Hian, ang ina ni Tuyen, upang humingi ng pahintulot, ngunit tumanggi siya. Kahit pa personal siyang tinawagan ng direktor ng Dien Bien Provincial Police, hindi pa rin siya pumayag. Matapos ang maraming oras ng paghihikayat at paliwanag, kasama ang legal na payo mula sa abogado ng pamilya, saka lamang siya pumayag.
Ngunit humiling siya na may abogado na naroon sa buong proseso ng paghuhukay. Matapos muling suriin ang bangkay, nasagot na ang 3 pangunahing tanong. Ang resulta ng muling pagsusuri, walang natagpo ang sleeping pills, lason o droga sa katawan ng biktima. Napag-alaman na malamang ay lumaban si Doyen sa simula. Ngunit kalaunan, dahil sa pagkakamali at panghihina, hindi na siya nakalaban pa. Ang mga sugat sa kanyang leeg ay nagpapakita na siya ay sinakal ng 2 beses. Ngunit ang ginamit ay hindi steel wire na direktang sumasalungat sa unang salaysay ni Vuang Hang. May isang detalye sa muling pagsusuri ang lalong nakatawag ng pansin ng mga investigador. Habang umiiyak si Mrs. Hian, may isang sandali na sinabi niya na matay ang anak ko ng may dangal. Agad itong napansin. Para sa mga investigador, kakaiba ang pahayag na iyon. Kaya lalo nilang pinagtuunan ng pansin ang kilos ng ginang at posibleng papel sa kaso. Matapos ang paghuhukay, ipinagpatuloy ng pulisya ang pagbusisi sa kaso at mas piniga pa ang mga sospek para sa mas malinaw na sagot. Nang makumpirma na hindi steel wire ang ginamit, muli na namang nagbago ang kanilang mga salaysay. Sa pagkakataong ito, umamin si Luang Hang na gumamit si Vuang Hang ng 2-section nunchaku na may metal chain upang sakalin si Doyen. Samantala, patuloy na tumanggi si Kong at iginiit na wala siyang kinalaman sa krimen. Naghanap ang pulisya ng naturang armas at kanilang na-recover ang nunchaku. Ito ay ipinadala sa forensic testing. Ipinakita ng resulta na may DNA si Doyen sa nunchaku. Isa itong napakahalagang ebidensya. Pagkatapos, tinutukan ng mga investigador ang isa pang mahalagang detalye. Sa unang autopsy, natuklasan na ang tiyan ni Doyen ay may laman pang hindi pa natutunaw na pagkain. Ibig sabihin, may nagpakain sa kanya habang siya ay bihag. Dahil dito, hiniling ng pulisya sa mga sospek na ipaliwanag kung sino ang nagbigay sa dalaga ng pagkain. Matapos ang paulit-ulit na interogasyon, nagbigay ng mas mabibigat na pahayag sina Luang Hang, La at Niem. Inamin nila na matapos ang pagdukot, pinagsamantalahan ng buong grupo si Doyen. Ibinunyag din nila na 2 pang sospek, sina Dong at Shuong, ay sangkot din sa panghahalay. Mas lalo pang nakagimbal ang kanilang sinabi tungkol kay Kim, ang asawa ni Kong. Ayon sa kanila, alam umano ni Kim ang lahat ng nangyari. Hindi lamang iyon, sinabi rin nila na siya pa mismo ang nagpakain ng kanin kay Doyen at naglinis sa kanya habang siya ay bihag. Ito ay ikinagulat ng marami dahil hanggang noon ay lumalabas si Kim bilang isang nagdadalamhating saksi. Siya rin ang nagulat na nakakita ng bangkay, tumawag ng tulong at nagpakita ng galit at simpatsya sa publiko. Batay sa mga pahayag at ebidensya, kumilos ang pulisya laban sa kanya. Noong March 20, inaresto si Kim. Pagkatapos noong March 22, inaresto din sina Dong at Shuong matapos silang bantayan ng ilang panahon. Sa puntong iyon, lahat ng 8 sospek na pinaniniwala ang direktang sangkot sa kaso ay nahuli na. Matapos maaresto, nagpakita si Kim ng mga palatandaan ng posibleng mental instability. Humiling ang kanyang pamilya na sumailalim siya sa psychiatric evaluation. Inaprubahan ito ng Dien Bien Provincial Police Investigation Agency. Tumagal ng halos 1 buwan ng proseso, kaya bahagyang naantala ang investigasyon. Ngunit sa huli, ipinakita ng forensic psychiatric report na si Kim ay walang sakit sa pag-iisip at may buong kamalayan at kontrol sa kanyang mga kilos. Sa yugtong iyon, ang mga sumusunod na sospek ay pawang naaresto na, sina Vuang Hang, Kong, Niem, Luang Hang, La, Dong, Chuong at Kim. Gayunpaman, kahit may mga umamin na sa krimen, hindi pa rin matukoy ng mga investigador kung sino ang tunay na utak ng krimen. Dahil dito, tumutok ang task force sa ilang mahalagang tanong, mga pangunahing tanong na kailangang pangsagutin. Ano ang tunay na relasyon ng mga sospek? Napansin ng pulisya na si Vuang Hang ay tila kamakailan lamang nakilala ang iba bago ang krimen.
Samantalang ang iba pang grupo, sina Kong, Luanghang, La, Niem, Dong, Chuwang at Kim ay matagal nang magkakakilala. Madalas magpunta sa bahay ng isa't isa at karaniwang sabay-sabay gumamit ng bawal na gamot maliban kay Kim. Kung ganoon, naniniwala ang mga investigador na may mas malalim at mas madilim na motibo sa likod ng krimen. Pangalawa, bakit si Duyen ang target? Isa ito sa pinakamahalagang tanong sa buong kaso. Dahil sa totoo lang, si Duyen ay isang estudyante lamang. Wala siyang kilalang alitan sa alinman sa mga sospek at kasaysayan ng hidwaan sa kanila. At bihira pa siyang nasa lugar dahil kadalasan ay nasa ibang probinsya siya para sa kanyang pag-aaral. Kaya isang sentrong tanong ang kailangang sagutin. Bakit siya dinukot, paulit-ulit na pinagsamantalahan at brutal na pinatay? Ito ang tanong na pinaniniwalaan ng task force na magdadala sa kanila sa tunay na motibo ng krimen. Upang malinawan ang ugnayan ng mga sospek at mabunyag kung ano talaga ang nangyari, gumamit ang task force ng mga taktika sa imbestigasyon. Sinabi ng pulisya kay Kong na umamin na raw si Vuanghang at itinuro siya nito bilang utak ng kaso. Kasabay nito, sinabi rin nila kay Vuanghang ang kabaligtaran na si Kong naman ang umamin at itinuro siya nito bilang mastermind. Kapwa halatang nayanig ang dalawang sospek. Matapos ang ilang araw na pananahimik, sa wakas ay umamin si Kong. Ngunit iginiit niyang si Vuanghang ang may pakana sa lahat. Bilang tukon, sinabi naman ni Vuanghang na nananahimik lamang siya dahil gusto niyang protektahan ng iba pa nilang kasamahan. Ayon sa kanya, nagkasundo raw silang lahat noon na kung may mahuli man sa kanila, walang sino man ang maglalaglag sa iba. Ngunit nang malaman niyang binali ni Kong ang usapang iyon, nagpasya na rin siyang magsalita at siya naman ang nagturo kay Kong bilang pinuno ng grupo. Dahil dito, nagkaroon ng direktang banggaan ang kanilang mga salaysay. Pagkatapos nito, ginamit din ng mga investigador ang kaparehong taktika sa iba pang mga sospek at sinabi sa kanila na umamin na ng buo sina Kong at Vuanghang. Agad itong nagdulot ng takot sa kanila dahil hindi nila alam kung gaano nakarami ang naibunyag. Habang lumalawak ang investigasyon, nagsimulang magtanong ang Dien Bien Provincial Police ng panibagong bagay. Dahil maraming sospek ang gumagamit ng bawal na gamot, saan nagkakaling ang kanilang supply at posible bang may kaugnayan ang koneksyong iyon sa droga sa pagtukot at pagpatay kay Duyen? Nang tanungin ng mga investigador si Luanghang, halata ng kapado siya dahil naniniwala siyang inamin na ni Kong at Vuanghang ang lahat ng krimen ng grupo. Nang tanungin siya tungkol sa pinanggalingan ng droga ng mga sospek, mabilis siyang naglabas ng isang napakahalagang impormasyon. Ang pagdukot at pagpatay kay Duyen ay malapit na konektado sa isang drug trafficking network. Ayon kay Luanghang, ang supplier ng droga ng grupo ni Kong ay isang kilalang tao sa lokal na underworld, si Vivan Tuan, ipinanganak noong 1982. Noong TET 2019, madalas umanong makita sina Kong at ilan sa kanyang grupo na bumibisita sa bahay ni Tuan. Napansin din ito ng ilang mga kapitbahay ni Tuan. Ngunit dahil panahon iyon ng TET holiday, itinuring na normal lamang ang pagdating at pag-alis ng mga bisita kaya walang naghinala. Kalaunan, umamin din ng sospek na si Chuwang na noong hapon ng February 6, ikalawang araw ng TET, pumunta siya sa bahay ni Tuan at nakita niya roon si Vuanghang. Ang dahilan kung bakit naroon si Vuanghang ay dahil minsan na silang magkasama ni Tuan sa isang detention center sa Sonla at doon din sa bahay ni Tuan unang nakakilala sina Vuanghang at Kong. Nang pumunta roon si Kong upang bumati para sa TET, batay sa mga pahayag ni Luanghang at Chuwang kasama ang beripikasyon mula sa mga kapitbahay at ang mga kuha ng security camera sa paligid ng bahay ni Tuan, sa wakas ay nalinawan ng mga investigador ang ugnayan ng mga sospek. Nang maharap sa mga ebidensyang ito, napilitang aminin ni Kong na kilala niya si Vuanghang sa pamamagitan ni Tuan at si Tuan umano ang umupa sa kanilang dalawa upang dukutin si Duyen.
Batay sa testimonya ni Kong at sa mga napatunayang ebidensya, noong March 28, inaresto si Tuan at opisyal na kinilalang utak ng kaso. Mula sa puntong iyon, nagsimulang luminaw ang buong kaso. Gayunpaman, nang siya ay unang maaresto, mariing itinanggi ni Tuan ng lahat at paulit-ulit na nagbigay ng mga mapanlinlang na pahayag sa mga investigador. Matapos lamang ang mahabang interogasyon na sinamahan ng mga dokumento, testimonya ng mga saksi at nakalap na ebidensya, saka pa lamang unti-unting lumitaw ang buong kwento. Ayon sa investigasyon, noong May 2009, nagbenta si Tuan ng droga kay Mrs. Hian na nagkakahalaga ng 300 million Vietnamese dong o humigit kumulang $12,500. Ngunit walang sapat na pera si Mrs. Hian upang bayaran ito. Pagkatapos noong June 2010, naaresto si Tuan dahil sa pagbebenta ng bawal na gamot at ipinadala sa kulungan. Dahil dito, ang utang na 300 million dong ni Mrs. Hian ay nananatiling hindi nababayaran. Noong 2017, nakalaya si Tuan mula sa bilangguan. Ngunit sa mga kadahilanang hindi pa rin malinaw, hindi niya agad siningil si Mrs. Hian sa lumang utang sa droga. Pagkalipas ng humigit kumulang 2 taon, noong January 31, sa ika-26 na araw ng lunar calendar, bandang 9:09 ng umaga, pumunta si Tuan sa Muang San Market at nagkataong nakita si Mrs. Hian na nagbebenta roon ng manok. Sa sandaling iyon, naalala niya ang utang nitong 300 million dong na matagal na niyang hindi nakokolekta. Nang singilin niya ito, sinabi ni Mrs. Hian na wala siyang pera dahil may ibang tao rin daw na hindi pa nagbabayad sa kanya. Pagkatapos noon, umalis siya. Pagkatapos noong umaga ng February 3, ika-29 na araw ng Tet, pumunta si Vuong Hang sa bahay ni Tuan at doon niya unang nakilala si Kong. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Tuan na gusto niyang mabawi ang kanyang 300 million dong na utang sa kanya ni Mrs. Hian. Dito naman sinabi ni Kong na may utang din umano sa kanya si Mrs. Hian na 30 million dong o humigit kumulang $1,250 para rin sa droga noong 2017. Sa puntong iyon, naging malinaw na matagal nang kilala ni Mrs. Hian sina Tuan at Kong dahil sa kanilang mga transaksyon sa bawal na gamot. Sa pang-araw-araw na buhay, regular na naglalakbay si Mrs. Hian sa iba't ibang baryo sa Dien Bien upang bumili ng manok na muli niyang ibinebenta. Ayon sa ilang lokal na salaysay, nagbebenta rin umano siya ng iba pang gamit sa bahay upang kumita at ang kanyang pamilya ay itinuturing na medyo maayos ang kalagayan sa buhay sa kanilang lugar. Kalaunan, isinaalang-alang ng mga investigador ang posibilidad na ang kanyang negosyo sa manok ay maaaring bahagyang nagsilbing pantabing operasyon para sa kanyang aktibidad sa bawal na gamot. Dahil pareho nilang gustong mabawi ang kanilang pera mula kay Mrs. Hian, nagsimulang pag-usapan ni Tuan at Kong kung paano ito kukolektahin. Dito inupahan ni Tuan sina Kong at Vuong Hang upang tumulong sa kanya, kapalit ng pera at bawal na gamot. Sa puntong iyon, si Kong ang nagmungkahi ng plano ng pagdukot. Ayon sa kanya, hindi uubra kung si Mrs. Hian mismo ang dukutin dahil walang magbabayad ng ransom para sa kanya. Sa halip, iminungkahi niyang ang anak nitong si Tuyen ang dukutin upang mapilit si Mrs. Hian na magbayad. Pumayag sina Tuan at Vuong Hang. Pagkatapos nito, umuwi si Kong at nirecruit sina Luang Hang, La at Niem upang sumali sa pagdukot. Noong hapon ng February 4, bisperas ng bagong taon, dinala ni Kong si Vuong Hang sa Muang San Market at itinuro si Tuyen upang malaman niya ang hitsura nito. Nagawa rin nilang makuha ang numero ng telepono ni Tuyen. Bandang 6:40 ng gabi ng araw ding iyon, tinawagan ni Vuong Hang si Tuyen at umorder ng 13 manok. Hiniling niyang ihatid iyon sa C13 market area sa Dien Bien Phu City. Pagkatapos nito, nag-ayos si Vuong Hang ng taxi mula sa bahay ng isang kaibigan patungo sa lugar ng pagkikita. Kasabay nito
Umalis naman sina Kong, Niem, Luanghang at Ala mula sa pribadong bahay ni Kong, sakay ng kanyang truck, handa ng isagawa ang pagdukot. Ayon sa plano, habang nakatayo si Tuyen sa gilid ng kalsada kasama si Vuanghang at inilalabas ang mga manok mula sa kulungan, lumapit si Kong mula sa likuran na may hawak na 2-section nunchaku at mabilis itong ipinalupot sa leeg at ulo. Pagkatapos nito, sapilitang isinakay ng grupo si Tuyen sa likod ng truck at dinala siya sa bahay ni Kong. Matapos ang pagdukot, kinuha ni Vuanghang ang lahat ng gamit ni Tuyen, kabilang ang kanyang motorsiklo, ang 13 manok, ang kanyang cellphone, ilang personal na dokumento at iba pang personal na gamit. Tinatayang umabot sa 10,370,000 Vietnamese dong o humigit kumulang $430 ang kabuoang halaga ng mga ninakaw na ari-arian. Pagkatapos, umalis siya gamit ang motorsiklo ni Tuyen at dinala ang kulungan ng manok patungo sa Dien Bien Phu City. Sa bahay ni Kong, kalaunan ay nagkamali si Tuyen. Sa puntong iyon, labis siyang natakot at nataranta at sinubukan niyang tumakas. Ngunit nahuli siya muli ni Kong, Luanghang at Ala at sapilitang kinaladkad pabalik sa kwarto. Kasabay nito, umuwi rin si Kim, ang asawa ni Kong. Pumasok siya sa kwarto. Nakita si Tuyen na nakatali sa kama at nagtanong sino yan. Pagkatapos nito, pinagalitan siya ni Kong kaya wala na siyang sinabi at lumabas na lamang. Makalipas ng ilang sandali, pumasok sa kwarto sina Kong, Niem, La at Luanghang at sunod-sunod nilang pinagsamantalahan si Tuyen. Kalaunan, dumating din si Tong na kaibigan ni Niem upang bumisita kay Kong. Doon, hayagan siyang sinabihan ni Kong na may nahuli silang babae mula sa lungsod at hinikayat pa siyang sumali. Bilang resulta, si Tuyen ay pinagsamantalahan ng 5 lalaki sa iisang gabi. Pagkatapos, bandang 4:00 ng hapon noong February 6, pumunta sina Kong at Kim sa bahay ni Tuan upang bumati para sa Tet. Ngunit pagdating nila roon, pinaiwan ni Kong si Kim sa sasakyan at siya lamang ang pumasok sa loob. Sa loob, nadatnan niya sina Tuan, Vuanghang at Chuwang. Doon tinanong ni Kong si Tuan kung natawagan na ba nito si Mrs. Hian. Sumagot si Tuan na oo, ngunit wala pa rin umano itong pera. Sa puntong iyon, sinabi ni Kong kay Tuan na pinagsamantalahan ng kanyang grupo si Tuyen at nanghihina na raw ng husto ang biktima. Bagaman pinuna ni Tuan ang grupo ni Kong sa ginawa nila dahil ang layunan nilang umano ng pagdukot ay pilitin si Mrs. Hian na magbayad, kalaunan ay inutusan pa rin niya sina Kong at Vuanghang na bumalik ng gabing iyon at tapusin na ito. Pagkatapos nito, inutusan ni Tuan si Vuanghang na maunang pumunta sa bahay ni Kong at sumama rin si Chuong sa kanya. Bandang 6:00 ng gabi noong February 6, binalak na naman ni Kong na pagsamantalahan muli si Tuyen. Sa oras na iyon, si Kim ay nakatayo sa pintuan ng kusina at nakatingin patungo sa kwarto. Kahit alam niya ang nangyayari, hindi siya tumutol, hindi siya nagsumbong at hindi niya ito pinigilan. Sa halip, siya pa ang nagpakain kay Tuyen at naglinis sa dalaga. Kalaunan, umuwi sina Dong at Chuwong. Sa puntong iyon, ang mga taong naiwan sa loob ng sala ni Kong ay sina Kong, Niem, La, Vuanghang at Luanghang. Bandang 10:30 ng gabi noong February 6, dumating si Tuan sa bahay ni Kong. Nagtipon-tipon ng grupo habang si Kim naman ay pumunta sa kusina upang kumuha ng kanin at sinubukang subuan si Tuyen. Pagkatapos nito, bumalik si Kim sa sala at sinabi kay Kong na napakahina na ni Tuyen at kaunting subo na lamang ang kaya niyang kainin. Sumagot si Kong, kung hindi na siya makakain, pabayaan na. Kapag hindi nagbayad ang nanay niya, patayin na siya. Pagkatapos nito, nagsalita si Tuan at sinabing kung hindi nila makukuha ang ransom money, hindi rin nila pwedeng hayaang makauwi ng buhay si Tuyen. Ayon sa kanya, kailangan na nila itong ilayo at tapusin. Si Niem naman ay nagmungkahi na dalhin si Tuyen sa ospital para sa agarang lunas dahil sa lagay nito. Ngunit tumutol si Tuan
at sinabing ang pagdadala sa ospital ay para na rin nilang isinuko ang kanilang sarili. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, dinala ni Kong ang biktima sa isang kalapitan na abandonadong bahay na pag-aari ng kanyang nakababatang kapatid sa Team 11 Taniwa Commune. Pagkatapos nito, bumalik ang mga sospek sa bahay ni Kong at pinag-usapan nila kung paano iiwasan ang pananakutan. Sinabi ni Natuwa at Kong sa lahat na ipagpatuloy lang ng normal ang pagdiriwang ng Tet at kumilos na parang walang nangyari. Nagkasundo rin sila na kung may sino man sa kanila ang mahuhuli, ang taong iyon ay sariling sasalo ng sisi at hindi ilalaglag ang iba. Inutusan din ni Kong ang kanyang asawa na si Kim na magpanggap na parang aksidente nang nadiskubre ang bangkay ni Tuyen sa abandonadong bahay. Saka ipaalam ito sa mga kapitbahay at mga pulis upang iligaw ang direksyon ng imbestigasyon. Habang umuusad ang kaso, napag-alaman ng mga otoridad na bukod sa mga krimeng ginawa ni Tuan, Kong, Vuanghang, Luanghang, La, Niem, Dong, Chuang at Kim, si Mrs. Hian ay may direktang koneksyon din sa drug trafficking ring na kinasasangkutan ng mga sospek. Napagpasyahan ng mga investigador na ang koneksyong ito ay may mahalagang papel sa mga pangyayaring humantong sa pagkamatay ni Tuyen. May isang napakahalagang yugto sa investigasyon nang magsagawa ang mga otoridad ng muling pagsusuri sa bangkay ni Tuyen. Sa prosesong iyon, iniulat na sinabi ni Mrs. Hian na matay ang anak ko nang may dangal. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng matinding pagdududa at tumulong sa mga investigador na mapansin ang ilang kakaibang detalye sa kaso. Ito ay naging isa sa mga mahahalagang palatandaan na nag-udyok sa pulisya na lalo pang siyasatin ang kanyang relasyon sa mga sospek. Dahil dito, noong May 25, inaresto si Mrs. Hian dahil sa bawal na gamot. Gayunpaman, ang usapin tungkol sa kanyang mga kilos ay hinarap sa isang hiwalay na kaso. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy rin ng mga otoridad ang masusing imbestigasyon sa natitirang mga detalye kaugnay ng pagdukot, panghahalay, pagpatay at pagnanakaw sa kaso ni Tuyen. Mula nang buuin ng Special Task Force noong February 8, 2019 hanggang October 9, 2019, halos 9 na buwan ang ginugol ng mga investigador sa paghimay sa isang kasong inilarawan nilang napakakomplikado. Sa huli, ang imbestigasyon sa kaso ng tinuguri ang check and delivery student ay opisyal na nakumpleto. Pagkatapos nito, inilabas ng Dien Bien Provincial Police Investigation Agency ang kanilang investigation conclusion para sa mga kasong murder, panghahalay at robbery. At mula roon, umusad na ang kaso patungo sa trial phase. Noong December 26, 2019, isinagawa ng publiko ang first instance trial. Sa paglilitis, biglang nagbago ng salaysay ang ilan sa mga akusado at itinanggi ang kanilang mga krimen. Kabilang sa kanila sina Kong at Vuanghang na nagsabing sila raw ay pinilit ng mga investigador at pinahirapan upang umamin. Ngunit matapos suriin ang case file, mga pisikal na ebidensya, testimonya at ang mga pagkaharap sa pagitan ng mga akusado at ang mga investigador, napagpasyahan ng hukuman na walang batayan ang mga aligasyong iyon. Inilarawan ng hukuman ang ginawa ng mga akusado bilang hindi makatao, planado at lubhang mabigat na krimen at sinabing ang kaso ay nakagimbal at ikinagkalit ng publiko. Noong December 29, 2019, inilabas ng hukuman ng hatol sa first instance trial. Si Tuan ay nakatanggap ng parusang bitay. Si Kong ay nakatanggap din ng parusang bitay. Si Vuanghang at Luanghang ay nakatanggap din ng parusang bitay. Gayon din si La at Niem ay parehong nakatanggap ng parusang bitay. Si Dong naman ay nakatanggap ng 15 taong pagkakakulong para sa panghahalay. Si Chuang ay nakatanggap ng 9 na taon ng pagkakakulong para rin sa panghahalay. At si Kim ay nakatanggap ng 3 taon na pagkakakulong dahil sa failure to report a crime. Inutusan din ng hukuman ang 9 na akusado na magbayad sa pamilya ng biktima ng mahigit 200 million Vietnamese dong o humigit kumulang
$8,300 bilang danyos. Bagamat hindi si Tuan ang mismong pumatay kay Tuyen, napagpasyahan ng hukuman na siya ang utak sa likod ng plano ng pagdukot. Naroon din siya nang lumala ang kondisyon ng biktima at nang may mga nagmungkahing patayin ito. Sa halip na pigilan ang mga iyon, sinuportahan pa niya ang plano, nanatiling sangkot sa buong krimen at tumulong pa sa pag-uusap kung paano ito tatakpan. Matapos ang first instance trial, umapila sina Kong, Niem, Vuanghang sa buong hatol at patuloy na iginiit ang kanilang kawalang sala. Si Tuan naman ay umapila rin, humihiling ng pagpapababa ng parusa at sinasabing masyadong mabigat ang parusang bitay. Kasabay nito, umapila rin si Mr. Cao Van Huang, ang ama ng biktima laban sa buong hatol. Ayon sa kanya, hindi umano lubusang nalinaw ng hukuman ang tunay na motibo ng mga akusado at naniniwala siyang may ilang kriminal na maaaring nakalusot sa pananagutan. Hiniling din niya na huwag ipatupad ang parusang bitay sa 6 na nahatulan ng kamatayan dahil ayaw niyang tuluyang magsara ang kaso nang may mga tanong pang hindi nasasagot. Dahil sa mga apilang ito, noong June 16, 2020, binuksan ng High Level People's Court ang appellate trial. Bukod sa mga umapila, ang iba pang mga akusado, kabilang sina Luanghang, La, Kim, Dong at Chuang, ay kinakailangang humarap din sa hukuman dahil ang pamilya ng biktima ay umapila laban sa buong kaso. Noong June 17, 2020, matapos ang higit isang araw ng pagsusuri at deliberasyon, tinanggihan ng High Level People's Court sa Hanoi ang lahat ng apela mula sa mga akusadong nag-claim ng kawalang sala o humiling ng mas magaang parusa, kabilang sina Kong, Vuang Van Hang, Niem at Tuan. Sinuri rin ng appellate court ang kaso ng iba pang mga akusado na hindi umapila at napag-alamang ang hatol ng first instance trial ay naaayon sa ebidensya at nararapat. Tungkol naman sa apela ng pamilya ni Tuyen, kung saan sinabi nilang may mga kriminal na nakalusot, hiniling ng appellate court na magbigay sila ng sumusuportang ebidensya. Ngunit iniulat na sinabi ni Mr. Cao Van Huang na ang kanyang paniniwala ay higit na nakapatay sa personal na hinala. Dahil dito, sinabi ng hukuman na ang criminal judgment ay dapat ibatay sa ebidensya, mga dokumento, legal findings at hindi sa haka-haka lamang. Kaya't ibinasura rin ng hukuman ang apela ng pamilya sa isyong iyon. Dahil sa mga kadahilanang iyon, pinagtibay ng appellate court ang buong first instance verdict. Bago pa man ang first instance murder trial, noong huling bahagi ng December 2019, hiwalay na nilitis ng Dien Bien Provincial People's Court si Mrs. Hian, kasama sina Kong, Tuan, Luanghang at si VT2, ang asawa ni Tuan, para sa mga kasong may kaugnayan sa bawal na gamot, kabilang ang pagtatako, pagdadala, pagbebenta o pagkuha ng bawal na gamot. Sa paglilitis na iyon, paulit-ulit na umiiyak si Mrs. Hian at iginiit na siya ay maling inakusahan. Sinabi rin niyang hindi niya kilala ang ibang mga akusado. Ngunit batay sa mga ebidensya at testimonya ng mga saksi, hinatulan siya ng hukuman ng 25 years ng pagkakakulong. Kalaunan umapila rin siya sa hatol at patuloy na iginiit na siya ay napagbintangan lamang. Sa appellate trial noong May 2022, napag-alaman ng mas mataas na hukuman na may ilang mahahalagang issue na kailangan pang linawin. Kabilang dito ang magkakasalungat na pahayag ng mga akusado, mga resulta ng reenactment ng investigasyon at ang mga tanong tungkol sa palitan ng pera at bawal na gamot. Dahil sa hindi pa nalulutas ng mga usaping ito, nagpasya ang hukuman na bahagyang baligtarin ang first instance judgment na may kinalaman sa mga kaso at sentensya ni Mrs. Hian. Sa oras na isinulat ang salaysay na ito, ang supplementary investigation ng drug case ni Mrs. Hian ay patuloy pa rin at nananatili siyang nasa temporary detention. Yan ang kaso ni Tuyen, isang krimeng kinasasangkutan ng pagdukot, panghahalay, pagpatay, pagnanakaw at isang malawak pang network ng koneksyon ng bawal na gamot na lalong nagpatindi sa kabigatan ng investigasyon. Sabihin mo sa comments kung ano ang tingin mo sa kaso nito.
Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!